Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang angkas ng isang rider sa karambola ng 6 na sasakyan sa Mexico, Pampanga. Chris, ano ang nangyari? Connie, isang pick-up na lumihis ng linya ang naging ugat ng karambola. Kita sa kuha ng CCTV ang pagpunta ng pick-up sa kabilang linya at paghagip nito sa kasalubong na motorsiklo sa Barangay Santo Domingo. Sakay ng motorsiklo ang nasawing biktima. 3 iba pa ang sugatan sa aksidente. Dinala sila sa ospital. Base sa investigasyon ng Mexico Police, nakainom ang driver ng pick-up. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at maharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Walang pahayag ang driver. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang binatilyo sa Pusurubyo matapos makuryente habang nanonood ng basketball. Ayon sa pamilya ng binatilyo, nakaupo siya malapit sa poste ng basketball hoop at nanonood ng liga ng Barangay Talugtog. Bigla na lamang daw nakuryente ang biktima nang mapahawak sa poste. Kalaunan, napag-alaman ng mga naroroon na may nabalatang kable at nakadikit sa poste. Tanong ng pamilya ng biktima bakit may live wire doon. Sabi ng pamunuan ng Sangguniang Kabataan na nagpaliga, nasuri nila lahat ng kable sa lugar bago sinimulan ang basketball games. Posible raw na bago ang natuklap na bahagi ng kable ng kuryente na naging sanhi ng insidente. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang chairman ng barangay. Matapos ang nangyari, ininspeksyon ng mga kable ng kuryente sa mismong basketball court. Nagpaabot ng pakikiramay ang konseho ng barangay sa naulilang pamilya. Magbibigay rin daw sila ng tulong pinansyal. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang isang lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu. Cecil, alam na ba ang motibo sa krimen? Rafi, inaalam pa ang motibo lalo't kalilipat lang daw sa Lapu-Lapu City ng biktima mula sa Surigao. Ayon sa pulisya, nagulat na lang daw ang ilang residente ng Barangay Pahak nang makita ang katawan ng lalaki sa likod ng isang tricycle nitong Lunes. May iilan daw sa kanilang nakarinig ng putok ng baril. Nakitaan ng biktima ng 10 tama ng bala sa kanyang katawan. Kumakala pa ng CCTV footage ang mga pulis sa lugar bilang bahagi ng investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga kaanak ng 23 anyos na biktima. Patay sa pananambang ang pamangkin ni Sharif Agwak Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan Sr. sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, galing Cotabato City at pauwi sa Sharif Agwak ang biktimang si alias Datu Mursid, kapatid niya at isa pang kasama, sakay ng isang multi-purpose vehicle. Isang minivan ang nag-overtake sa kanila at pinaulanan sila ng bala. Naimaneho pa raw ang sasakyan ng mga biktima hanggang sa malapit na Philippine Army checkpoint. Nadala sila sa ospital pero nasawi si alias Datu Mursid. Sugatan naman ang kapatid niya at isa pa nilang kasama. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga salarin. Nitong Enero lang, tinambangan gamit ang rocket-propelled grenade ang sasakyan ni Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Nakaligtas noon ang alkalde. Ito ang GMA Regional TV News. Nauwi sa pananaksak ang alitan ng 2 estudyante sa Florida Blanca, Pampanga. Base sa investigasyon ng pulisya, nagkapikunan umano ang dalawa habang nasa isang school activity hanggang magkahamunan ng suntukan. Naawat naman sila pero kumuha ng panaksak ang 16 na taong gulang na estudyante at sinaksak ang biktima. Nadala pa sa ospital ang biktimang 15 taong gulang pero binawian siya ng buhay. Inireport ang insidente sa Municipal Social Welfare and Development at maharap sa reklamong homicide ang nanaksak na estudyante. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag pati na ang kaanak ng biktima at pamunuan ng paaralan. Halos 9 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Panglao, Bohol. 2 lalaki ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Barangay Libaong. Nasamsam sa kanila ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu, 1 baril, magasin, mga bala at marked money na ginamit sa operasyon. Nahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
at illegal possession of firearms and ammunition. Wala silang pahayag.